Aray! Tama na! Kung sino ka mang kampo ng dilim, lubayan mo na ang binatang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Sinungaling ka. Sa ating dalawa, ikaw ang demonyo. Ikaw ang totoong mamamatay tao. Wala kang konsensya. Huwag kang umastang banal, tanda. Makasalanan ka rin. Hindi ka perpekto. Kaya wag mo kong inuutusan dahil hindi ako mapapasunod ng mahinang nilalang na katulad mo. Tama ka. Makasalanan nga ako. Lahat ay nagkakasala pero maraming paraan para bumawi sa mga kasalanan. Laging may paraan para itama ang mga kamalian at wala kang karapatang kumitil ng buhay. Taon 2000, Bukidnon. Sa isang baryo sa nasabing lugar kung saan mayroong malawak na taniman ng pinya, napadpad ang dalagang si Angel. Unang tapak niya pa lamang sa baryo ay naramdaman niya na hindi siya gusto ni Larry, ang pinsan ng kanyang kaibigan na si Lalong. Isang araw, hinarang siya nito habang naglalakad sa gitna ng pinyahan. Halata sa itsura at kilos ni Larry na nakainom ng alak dahil pasuray-suray yun. Angel, bigyan mo ako ng pera. Pambili lang ng sigarilyo. Ha? Kung makahingi ka naman para ka may patagong pera sa akin, ano naman ang ibibigay ko sa'yo? Hindi naman pwedeng pati pambisyo ay iaasa mo sa ibang tao. Kung ayaw mo magbigay, di wag. Dami mo pang sinasabi. Alam mo ang pinakaayaw ko sa lahat? Yung pinagdadamutan ako. Pasalamat ka, babae ka. Kung hindi, tatamaan ka talaga sa akin. Mula sa di kalayuan, natanawan ni Lalong ang nagkakairingan na sina Angel at Larry, kaya naman kahit lalamya-lamya ay patakbo niyang nilapitan ang dalawa. Subukan mo lang, dahil kahit babae ako, hindi kita aatrasan. Napakayabang mo. Ganun Masyado kang matapang Halika dito. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Dali-dali namang lumapit sa kanila si Lalong, ang pinsan ni Larry na lalampalampa. Oh, ano nangyayari? Pambihira ka naman, pati babae pinapatulan mo. Alam mo naman baguhan lang yung tao dito sa lugar natin, gaganyanin mo pa. Tumahimik ka nga dyan, at lalong wag na wag kang makikialam kung ayaw mo masaktan. Angel, ayos ka lang ba? Halika na nga. Sabing umalis ka dyan Gusto mo talaga madamay Masyado kang pakialamero. Hindi pa ako tapos sa inyo. Wala nang nagawa pa ang dalawa sa pananakit ni Larry kay Lalong. Nadidismayaman ang binata sa inasal ng kanyang pinsan, wala naman siyang nagawa dahil kilalang-kilala niya na ang gawi at mga kalokohan noon. Bagong kasamahan ni Lalong si Angel sa trabaho sa isang plantasyon ng pinya sa Bukidnon. Sa kanila rin nangungupahan ang dalaga. Masayahing tao si Angel, mabait at madaling pakisamahan. Higit sa lahat, malaki ang respeto ng dalaga sa kanya sa kabila ng kanyang kapansanan. Hindi kasi normal ang muka ni Lalong. May pagkatabingi ito at may kalakihan din ang kanyang ilong, dahilan para kutsain siya ng karamihan. Idagdag pa ang kilos niyang medyo mahinhin, kaya napagkakamalan siyang binabae ng iba. Naging kumpulan na siya ng tukso noon pa man, at ang pinsan niyang si Larry ang nangunguna sa pananakit sa kanya, pisikal man o emosyonal. Pasensya ka na talaga, Angel. Nasaktan ka ba? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw nga tong mas nasaktan sa ating dalawa Salamat ha. Magpinsan ba talaga kayo? Mukhang may masamang espiritu na sumapi sa pinsan mo. Kung pwede nga lang mamili ng pinsan, ginawa ko na Iwasan mo na lang din siya. Baka sa susunod kung ano na namang kalokohan ang sumagi sa kukote ng lalaking yun. Ay, ganun na nga. Umiwas na lang para walang gulo. Baka rin kasi hindi ako makapagpigil
Kahit lalaki siya, siguradong kapag naubos ang pasensya ko, hindi pwedeng wala akong gagawin para ipagtanggol ang sarili ko. Pati na rin ikaw. Alam mo na, ikaw lang naman ang kaibigan ko rito. Maiba nga pala ako, wala bang trabaho yan si Larry? Wala eh, paalamunin lang yan sa kanila. Naaawa na nga ako kay Tia eh. Akalain mo, walang trabaho pero ang lakas ng loob magbisyo. Alam mo yun, nung umulan yata ng katarantaduhan dito sa mundo, siya lang ang gising at mas malala, sinalo niya ang lahat. Hay, kawawa naman pala si Larry. Huy, ano nakakaawa sa kanya? Kahit pinsan ko yan, naiinis ako ng sobra sa lalaking yun. Batugan na nga, barumbado pa. Sa totoo lang, yung nanay niyan dapat kaawaan. Hindi niya man lang binibigyan kahit katiting na respeto. Sabi ko nga, naaawa ko sa kanya kasi kulang siya sa pagmamahal sa sarili niya, maging sa ibang tao. Alam mo, Lang, yung mga ganyang klaseng tao, may matinding dinadala at pinagdadaanan yan. Isa pa sa ganyang ugali ng tao, isipin mo na lang kung ilan ang galit sa kanya. Inaway naman tayo ngayon, sigurado darating ang araw, makakahanap din siya na makakatapat niya. Next, ibang klase ka rin pala, Angel, no? Ikaw na nga tong muntik ng saktan, ikaw pa tong naaawa sa kanya. Alam mo kung anong dapat mong maramdaman? Galit. Dapat magalit ka kay Larry. Yun na nga eh, ayaw ko kasing magalit. Baka hindi ko siya matansya. Ibang klase ka rin talaga. Halos araw-araw laging napapabalita sa kanilang baryo ang pag-aamok ni Larry sa tuwing nalalasing at lagi rin itong nadadala sa barangay para pansamantalang ikulong. Kinabukasan ay napapalabas naman siya dahil sa pagmamakaawa ng kanyang ina sa kanilang kapitan. Balita ko nakauwi na ang mabait kong pinsan sa bahay nila. Mabuti naman kung ganon, nakakaawa yung nanay niya, no? Payat na nga dahil sa katandaan eh, namamalimos pa ng awa sa mga kababaryo ninyo. Dapat kasi diyang kay Larry kinukulong sa bayan eh, hindi lang dito sa barangay, para maranasan niya pansamantala kung anong pakiramdam ng nasa loob ng rehas. Eh di mas lalong kawawa yung tiyahin mo, malayo ang bayan, mahihirapan lang siya ng husto dahil tiyak naman na araw-arawin niyang dalawin at dalhan ng pagkain si Larry doon. Ito kasing si Tia eh, nagpapakamartir pa sa kanyang anak na wala namang matinong ambag sa buhay nila. Ganyan talagang mga nanay. Siyempre, gagawin niyang lahat para sa pinakamamahal niyang anak. Ano man ang mangyari, anak niya pa rin si Larry. Ikaw ba, Angel? May nanay ka pa ba? Oo naman, nasa Sikihor siya ngayon. Sikihor? Oo, taga Sikihor kasi kami. Oh, ba't parang naumid na yung dila mo dyan, ha, Lalong? Kasi, Angel, di ba kilala ang mga taga-Sikihor na gumagamit ng mga itim na mahika? Ah, yun ba? Matandang paniniwala lang yan ng mga tao. Kumbaga, kwento-kwento lang na nagpapasalin-salin sa bawat henerasyon. Sa edad kong to, isa ko sa mga magpapatunay na maayos at maganda ang lugar namin. Yun nga ang sabi-sabi. Marami daw mambabarang sa lugar ninyo. Totoo naman yan. Totoo? Ibig sabihin, may lahi ka rin mambabarang? Hindi ah. Ibig kong sabihin, totoong kilala ang lugar namin na may mga ganyang nilalang pero hindi naman ako naniniwala sa mga haka-hakang yan. Ipinagmamalaki kong masayahin at punong-puno ng paggalang at respeto ang mga taga samin. Isa ako sa magpapatunay na mali ang mga kumakalat na balita tungkol sa mga taga Sikihor. Ganun ba? Akala ko pa naman mambabarang ka. Mukha ba akong mambabarang? Dahil gusto kong barangin mo si Larry. Ipatikim mo sa kanya ang mga sakit na dinulot niya sa mga taong napeperwisyo sa pagiging lasenggo niya. Madali lang sabihin yan pero hindi naman tama na hangarin natin ang kapahamakan ng iba. Pero kapag sobra na, edi... Ang swerte naman ng mga magulang mo sa'yo, Angel. Oh, ba't napunta sa mga magulang ko ang usapan? Nakikita ko kasi kung gaano kakabuting tao, kaya maswerte sila sa'yo. At tsak na maswerte ka rin sa kanila. Hindi rin. Iniwan kaya kami ng tatay ko. Maliit pa lamang ako noon. Nanay ko na lang ang nakasama ko. Pero, kinailangan kong lumayo para panindigan ang buhay na pinili ko. Anong ibig mong sabihin?
Hindi ka ba nagpaalam sa nanay mo na magtatrabaho ka dito? Lumayas ka ba? Basta, tsaka ko na ikukwento sa'yo. Maiintindihan mo rin pagdating ng panahon. Ewan ko sa'yo, pero sige na nga, sabi mo magtrabaho na nga lang tayo. Araw ng linggo, nagkakasiyahan ang mga tao sa baryo. May mga nagbabasketball sa plaza. Ilang mga binata at kadalagahan ang nagkakantahan sa likod ng court. Ang ilang mga ali ay nagbibingo sa maliit na waiting shed. Naroon din sina Lalong at Angel, tumatambay at nanonood sa mga naglalaro. Walang ano-ano ay nilapitan sila ni Larry. Hoy, tabingi mo ka. Di ba kasasahod nyo lang? Bigyan mo nga ako ng pambili ng fighter wine. Bilis na! Wala na akong pera. Binili ko na ng bigas saka mga gamot ni nanay. O ba't kahit kailan napakadamot mong lintik ka, no? Patayin kita dyan Ikaw ang dapat mamatay kasi perwisyo ka. At talagang sinusubukan mo ko, ha? Sino ba pinagmamalaki mo, ha? Ay, heto na Larry 20, para sa inumin mo. Pakalasing ka. 20 lang? Ang liit naman. Bigyan mo ako ng 100. 50 lang ang pera ko, kaya dagdagan mo na lang. Sige, akin na yung 50. Bilisan mo. Maghintay ka naman. Ikaw na nga tong binibigyan. Ikaw pa tong... Buisit ka talaga? Gusto mong paduguin ko yung uso mo? Sa susunod, sabi mo dito sa jowa mong to na bilis-bilisan ang kilos. Nakakayamot na yung pagiging malamya mo. Matapos iabot ni Angel ang pera, marahas na hinablot yun ni Larry, saka itinulak ang dalaga. Sa susunod, huwag niyo akong pagdadamutan, ha? Kung hindi may kalalagyan kayo sa akin. Habang naglalakad papalayo ang binata, nagngingit-ngit ng husto ang kalooban ni Lalong. Si Angel naman nakangisi lamang at napapailing-iling na pinagmamasdan ang lalaking papalayo. Sobra na talaga ang hayop na yun. Yun ang dapat pinapatay Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Masama ang maghangad ng kapahamakan sa kapwa. Hayaan mo na. Ayos lang naman ako. Nakakapikon na kasi. Bawal mainis, nakakasira ng freshness. Sira? Pati ba naman ikaw? Mukha ba talaga akong bakla? Pangit ba ako? Hindi tsaka ang importante, mabait ka. Mabuti kang tao. Kaya nga naging magkaibigan tayo, di ba? Ay, alam mo minsan, kapag tumitingin ako sa salamin, napapaisip talaga ako, ba't kasi ganito ako pinanganak? Pangit na nga dahil sa tabingin muka, lalamya-lamya pa. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Sa mata ng Panginoon, pantay-pantay tayong lahat. Sinasabi mo lang yan para pagaanin ang loob ko Para kang sinanay, daming paraan para mapagaan lang ang kalooban ko, kaya mahal na mahal ko yun Kaya nga magkasundo kami ng nanay mo kasi pareho naming alam ang totoong pagkatao mo. Isang madaling araw, naalimpungatan si Angel sa palahaw ni Lalong. Dali-dali siyang nagtungo sa silid ng nanay nito kung saan nanggagaling ang pag-iyak ng kaibigan. Lalong, ano nangyari sa nanay mo? Wala na nanay, Angel. Patay na siya. Nanay ko! Bakit? Ano nangyari? Hindi ko alam. Pagising ko, hindi na siya huminga Nay! Nanay! Ilang buwan din niyang dinadala ang sakit niya. Akala ko simpleng pasakit-sakit lang ng tiyan yun Pero kagabi, kitang-kita ko kung paano siya namilipit sa sobrang sakit. Pinilit ko naman siyang dalhin sa ospital, kaya lang ayaw niya. Sabi niya, ayos lang daw siya. Ay, makakapagpahinga na ng tuluyan ng nanay mo, Lalong. Tiyak na magiging masaya siya sa pupuntahan niya at wala nang mararamdamang sakit. Wala na akong kakampi. Si nanay lang ang nag-iisang nagtatanggol sa akin sa pangungutya ng iba. Sa mga masasakit na salita na naririnig ko mula sa ibang tao. Kapag niyayakap ako ni nanay, nawawala lahat ng sakit. Paano na ako ngayon? Bakit maaga siyang kinuha ng Diyos?
Anong kasalanan ko't pinaparusahan niya ako ng ganito? Hindi natin alam ang plano ng Diyos, Lalong, kung bakit dinaranas mo ang lahat ng ito. Basta ang alam ko, binibigyan niya tayo ng pagsubok para maging mas matibay tayo. Huwag ka mag-alala, nandito naman ako eh. Hindi kita pababayaan hanggat nandito ako sa Bukidnon. Kapatid na ang turing ko sa'yo, Lalong. Salamat! Maraming salamat, Angel! Napakaswerte ko na nakilala kita at naging magkaibigan tayo. Makalipas ang 24 na oras, agad na ipinalibing ni Lalong ang kanyang ina. Hindi na nila ito ipinaembalsamo dahil yon ang mahigpit na bilin ng kanyang nanay. Nakaalis na ang lahat ng mga nakipaglibing, ngunit ayaw pang iwan ni Lalong ang puntod ng kanyang ina. Sinamahan naman siya ni Angel na nakatayo lamang sa lilim ng puno ng kalachuchi, na 2 di pa lang ang layo mula sa puntod. Magang-magana ang mga mata ni Lalong sa kakaiyak. Tinatangay ng hangin ang ilang hibla ng kanyang buhok na may kahabaan habang siya ay nakasalampak sa lupa. Tahimik ang paligid. Walang ibang maririnig kundi ang kanyang paghingos. Humahalimuyak naman ang bango mula sa mga bulaklak ng kalachuchi. Nang walang ano-ano ay biglang dumating si Larry. Hoy, Tabingi, bakit pinalibing mo agad si Tia? Hindi ko man lang siya nasilayan sa huling pagkakataon. Yun ang hiling ni nanay nung nabubuhay pa siya, Larry. Talaga ba? O baka naman sinadya mo para masaulo na ninyo ni Angel ang buong bahay? Ano? Anong sinasabi mo? Totoo naman, di ba? Malamang sa malamang, pinagplanuhan nyo ni Angel ang pagkamatay ni Tia. Binarang nyo siya para hindi na mabisto ang mga sikreto at kalaswaan nyo. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Larry? Nahihibang ka na ba? Ang dumi naman ng utak mo. Anong kalaswaan yung pinagsasasabi mo? Anong barang? Akala mo ba hindi ko alam na taga-Sikihori ang kaibigan mo? Pambabarang siya, di ba? Dati na may sakit si nanay. Huwag ka mag-imbento ng kwento. At pwede ba itiko mo na yung bibig mo sa pagpapalaganap ng chismis na bakla ako at may relasyon kami ni Angel? Hoy Angel, umalis ka na dito sa baryo namin. Dahil yung kalokohan mo, hindi tatalab sa akin. Tinitigan lamang ni Angel si Larry. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Hindi rin mabasa ang ekspresyon ng kanyang muka. O ano, lalaban ka? Gusto mo yata matikman ang pagtama ng kamao ko sa mukha mo eh. Kahit babae ka, papatulang kita. Nanatili lamang na walang imik si Angel kahit na paulit-ulit siyang binubulyawan ng binata. Nang lumapit si Larry sa kanya, dahan-dahan siyang nagbaba ng tingin, saka iniyuko ang kanyang ulo. Tabi! Marahas na itinulak ni Larry si Angel na ikinatumba nito. Duwag na nga lang, Papa, mambabarang na bulok. Sumusobra ka na talaga, Larry! Sinunggaban ni Lalong ang kanyang pinsan, saka inundayan ng suntok na biglang nasipat ni Larry. Ha? Aba, matapang ka na ngayon, Tabingi, ha? Yari ka sa akin. Dumapo ang kamao ni Larry sa pisngi ni Lalong. Sa lakas ng suntok nito ay tila nayanig ang kanyang buong katawan. Mabilis na nahawakan ni Larry ang buhok nito sa kahinablot, dahilan upang makaladkad si Lalong. Pilit siyang nagpupumiglas para kumalas si Larry, ngunit mas diniinan pa ng kanyang pinsan ang pagkapit sa kanyang buhok. Hindi na nakatiis pa si Angel. Malalaki ang kanyang mga hakbang at nakakuyom ang kanyang mga palad na sinugod ang binata. Nang makalapit siya ay kinwelyuhan niya agad ang lalaki. Nanginginig ang kanyang mga kamay at tila nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Bitiwan mo siya! Saglit na natigilan si Larry nang magtama ang kanilang paningin. Napalunok siyang bigla nang maramdamang tila may kung ano sa titig ni Angel. Itinulak naman niya si Lalong na sumubsob agad sa lupa.
Hinarap niya si Angel at malakas na hinawakan sa braso ang dalaga. Matapang ka na ngayon, ha? Oh, akala ko ba matapang ka na? Ba't hindi ka lumalaban? Kung papalag ka, siguruhin mong mapapanindigan mo, babaeng hambog. Kahit mambabarang ka pa, hindi kita atrasan. Nakangising umalis si Larry sa harap ng dalawa. Kapwa dumadaing sa sakit sina Angel at Lalong dahil sa pananakit sa kanila ng binata. Pagdating sa kanilang bahay ay ginamot nila ang isa't isa. Aray, dahan-dahan naman. Wala ka bang balak magsumbong sa barangay, ha, Angel? Hayaan mo na, maayos pa naman ako. Kaya ko namang tiisin yung ginagawa niya. Ayaw ko kasi ng gulo. Hindi kasi niya magugustuhan kapag nasagad ang pasensya ko. Hindi niya kakayanin, sigurado ako doon. Mas lalong mamimihasa yun sa pananakit sa atin, kaya dapat lang na isumbong na natin siya kay Kapitan. Kailangan magpagawa na tayo ng kasunduan na kailangan niya na magbayad sa susunod na gawin niya sa atin to. Yon, magbabayad? Anong ipambabayad niya ni wala ngang pambili ng sigarilyo? Wala siyang trabaho, diba? Mas lalo lang magiging kawawa yung nanay niya kapag nagkataon. Siyang mahihirapan kung saan kukuha ng pera. Buti ka pa, Angel. May malasakit ka sa iba. Pero wala naman sigurong masama na labanan na natin siya sa susunod. Dayo lang ako rito. Alam ko kung saan ko ilulugar ang sarili ko, Lalong. Isa pa, ayaw ko ng gulo kahit na kaya ko naman siyang labanan. Naglakas loob lang naman ako kanina kasi sinaktan ka niya. Ayaw ko sa lahat ay yung sinasaktan ng mga taong mahalaga sa akin. Makalipas ang ilang linggo, sumugod si Larry sa bahay ni Lalong. Nagkataong mag-isa lamang ang lalaki dahil sa nagtungo sa simbahan si Angel para dumalo sa misa. Tabingi, nasaan yung kaibigan mo mambabarang, ha? Nasaan? Ano na naman bang kailangan mo, Larry? Bakit ba galit na galit ka dyan? Hoy, Angel! Lumabas ka dyan! Bawiin mo ang barang mo sa nanay ko! Animal ka! Ano na naman ba yan? Huwag ka nga nang bibintang ng kung ano-ano kay Angel. Baka ipabarangay ka na namin. May mambabarang ba na laging nagsisimba? Todo kampi ka pa sa mambabarang na yun, ha? Pati sarili mong tiyahin pinapahamak mo. Hindi ka ba nag-iisip? Kung hindi ako nagkakamali, siya rin ang pumatay sa nanay mo, tanga! Alam mo, sumusobra ka na talaga. Wala na ba talagang magandang lalabas dyan sa bunganga mo? Bakit ba pinagpipilitan mo yung mga bagay na wala namang katotohanan? Wala kang sapat na basehan. Basehan ba ka mo? Unang kita ko pa lang dyan sa Angel na yan, kumukulo ng dugo ko eh. Anghel na demonyo. Kaya pala, dahil isa siyang mambabarang, salot sa lipunan, pati ang utak mo nalaso na ng taong yon. Hindi mambabarang si Angel. Hindi porket taga-sikihor siya eh, masama na siyang tao. Bakit ikaw taga-sikihor ka ba? Tingnan mo nga yung ugali mo. Ba't anak ka ng teteng ah? Sana nga totoo mambabarang na lang si Angel eh, para barangin ka niya at mawala ng salot sa baryo natin. Animal ka? Gusto mo talagang makatikim, ha? Pinaulanan ng suntok ni Larry ang kanyang pinsan. Kahit nanlaban ay parang kulang ang lakas nito kung ikukumpara sa lakas ni Larry. Ilang ulit niyan tinadyakan si Lalong at sinikmuraan. Nang bumagsak yun sa sahig, mariin niyang sinakal ang leeg nito. Halos nadadaganan niya na ang katawan ni Lalong. Patayin kaya kitang tabingi ka. Nakakasuka na yung pagmumukha mo. Nagpumiglas si Lalong at nang makakuha ng pagkakataon, pilit niyang itinaas ang isa niyang paa at sinipa ang maselang parte ng katawan ni Larry. Kaagad naman siyang nabitawan nito at napatayong bigla, hawak-hawak ang kanyang harapan. Aray ko, anak ng teteng oh! Nahagip ng mga mata ni Lalong ang kutsilyong nakapatong sa mesa. Pilit niyang inabot yun. Nanginginig na hinawakan niya ang kutsilyo at dumako ang kanyang paningin kay Larry na nakayukong sinasapu pa rin ang harapan. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa kanyang pinsan at nang undayan niya yon ng saksak, mabilis na hinawakan ni Larry ang kanyang kamay. Nag-agawan sila, ngunit sadyang malakas ang lalaki.
Tinadyakan siya nito at mabilis na naitarak ang kutsilyo sa kanyang tagiliran. Tumayo si Lalong, ngunit kaagad ding nabunot ni Larry ang kutsilyo. Kitang-kita ni Lalong ang pagtulo ng dugo mula sa dulo ng kutsilyong yun. Sumargo rin ang masaganang dugo mula sa sugat na kanyang natamo. Larry, pinsan mo ko. Ba't mo to ginagawa sa akin? Akmang susugurin na sana ni Lalong si Larry nang muling itarak nito ang kutsilyo sa ibaba ng kanyang kilikili. Bumulwak ang masaganang dugo mula roon. Saglit namang natigilan ang binata nang makita ang pag-agos ng dugo mula sa bibig ng kanyang pinsan. Napaatras siya at binitiwan ang kutsilyong nakatarak pa rin sa katawan ni Lalong. Lalong! Natatarantang nilisan ni Larry ang pinangyarihan ng krimen. Pagdating sa kanilang bahay, kaagad niyang nilinis ang sarili at nagbihis. Saka inihanda ang sarili sa kanyang mga susunod na plano para sirain si Angel sa kanyang mga kababaryo. Samantala, habang nagmamadaling naglalakad pa uwi, hinihimig pa ni Angel ang ama namin. Nasa bungad pa lamang siya ng bakuran nang mayroon siyang mapansin. Sobrang tahimik naman ng bahay. Nasaan kaya si Lalong? Sabi niya wala siyang lakad ngayon. Baka natutulog. Pero bukas ang pinto. Tuloy-tuloy lamang sa pagpasok ng bahay si Angel at napatigil yon dahil sa kanyang narinig. Tulong! Lalong? Diyos ko po, Lalong! Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito? Hindi na makasagot pa ang binata. Lumuluha ang kanyang mga mata habang nakahandusay sa sahig at sobrang iniinda ang bugbog niyang katawan na tila lantang gulay na. Nagtamo siya ng black eye sa magkabilang mata. Maraming pasa sa kanyang muka. May dugong tumutulo mula sa kanyang ilong at nagsimula na rin siyang sumuka ng namuong dugo. Marami ng dugo ang nailabas sa tinamo niyang mga saksak. Maya-maya pa ay dahan-dahan niya nang ipinikit ang kanyang mga mata. Dadalhin kita sa ospital. Kumapit ka lang. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Samantala, ilang mga taga-baryo ang nagmamadaling nagtungo sa bahay ni Lalong kasama ang kanilang kapitan. Malayo pa lang ay naririnig na nila ang pagsigaw ni Angel, kaya mas binilisan pa nila ang paglapit sa babaeng humihingi ng saklolo. Salamat naman at may nakarinig na sa akin. Tulungan niyo po ako! Si Lolong! Si Lolong! Agad namang nagtulong-tulong ang mga ito na buhatin si Lolong para dalhin sa ospital sa kabilang bayan. Mabilis ding tumalima si Angel para magdala ng ilang mga gamit ng kaibigan. 3 lalaki ang naghintay na matapos siya sa pagkuha ng mga damit at ilang mga gamit ni Lolong. Akin ang mga gamit na yan, Angel. Ako na ho magdadala, Kapitan. Hindi, sasama ka muna sa amin sa barangay. Bakit ho? Doon na lamang natin pag-uusapan. Seryoso ang ekspresyon ng mga muka ng lalaking taga-baryo. Habang nasa daan, walang imikan ang lahat. Nagtataka naman ang dalaga kung bakit ganoon kaseryoso ang mga ito, at tila halos dumikit ang mga ito sa kanya na tila ayaw siyang makalayo. Hindi makapaniwala ang dalaga nang madatnan sa barangay ang kanyang ina. Matiim siya nitong tinititigan mula ulo hanggang paa. Hindi mo ba babatiin si nanay, anak? Nay, bakit nandito kayo? Dadalawin lamang sana kita. Kaso'y, ano ba itong nabalitaan ko? Nanaksak ka raw. Nanaksak? Kaya ka namin dinala dito, Angel, para sa 2 rason. Una, nais ka makita ng nanay mo. Dumulog siya rito para hanapin ka. At ang ikalawa,
Nakita daw kayo ni Larry na nagtatalo ni Lalong at may hawak kang patalim. Nais naming malaman ang katotohanan. Ikaw ba ang sumaksak kay Lalong? Kapitan, hindi ko magagawa kay Lalong ang binibintang nyo. Nasa simbahan ako noon at pagdating ko sa bahay, bumungad na sa akin ang ganoong sitwasyon ni Lalong. Magsabi ka ng totoo, anak. Nay, wala akong ginagawang masama. Angel, hindi sa hinuhusgahan ka namin. Ngunit kailangan dumito ka muna sa barangay hanggat hindi pa namin nakakausap si Lalong. Mahinahong sinang-ayunan ni Angel ang mungkahi ng kapitan. Kasama ng ilang tanod, doon na nagpalipas ng gabi si Angel at ang kanyang nanay. Habang naghahapunan, nabulabog sila nang biglang dumating si Larry na nagsisisigaw habang dinuduro si Angel. Bakit hindi nyo pa pinapasok sa kulungan ng kriminal na yan? Mamamatay taong hayop na yan. Ano bang pinagsasasabi mo, Larry? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Angel. Di ba, na one-time barang mo si Tia, pati si nanay ay pinasakitan mo, at maging si Lalong pinagsasaksak mo. Wala akong alam sa lahat ng binibintang mo. Bakit bang init ang dugo mo sa akin? Wala naman akong ginagawa masama sa iyo, ah. Wala ka talaga magagawa masama sa akin, dahil mahihinang nilalang lang ang kain tablan ng barang mo. Umalis ka na sa baryo namin, salot ka! Bago pa lumala ang kanilang pagtatalo, ay kaagad nang umaksyon ang mga tanod para paalisin si Larry. Nanginginig ng husto sa galit si Angel, ngunit kailangan niya maging mahinahon at ikalma ang sarili dahil may sinumpaan siyang pangako. Ang kanyang ina naman ay tahimik lamang na nagmamasid. Samantala, iba't ibang mga aparato ang nakakabit sa katawan ni Lalong. Nakapikit ang kanyang mga mata at unti-unti nang humihina ang pagtibok ng kanyang puso, hanggang sa naging isang linya na lamang ang guhit ng aparato na nasa kanyang tabi. Magandang umaga sa inyo, Angel. Nais ko lamang ibalita na hindi na kinaya ni Lalong ang tinamo niyang pinsala. Wala na siya. Kap, hindi yan maaari. Hindi totoo yan. Sana nga ay hindi totoo. Isang mabuting tao si Lalong. Sayang at isa na namang matinong kababaryo namin ang namaalam. Lalong, ilabas mo lamang ang lahat ng sakit, anak. Nandito lamang si nanay. Sa mismong barangay hall ginawa ang lamay ni Lalong. Napagdesisyon ng 3 gabi lang ang ilalagi nito roon bago tuluyang ihatid sa huling hantungan. Sa unang gabi ay hindi nagpakita si Larry, hindi rin nakapunta ang kanyang ina dahil ilang araw na itong nakaratay sa banig. Samantala, sa loob ng tahanan ni Larry, kinumpronta siya ng kanyang ina. Larry, sumuko ka na kay Kapitan. Sabihin mong ikaw ang pumatay kay Lalong. Ayoko, Nay. Si Angel dapat ang makulong, hindi ako. Paanong si Angel? Ikaw ang pumatay sa pinsan mo. Ikaw! Ano ba? Ako ang anak nyo. Sa akin kayo kumampi, Nay. Gusto nyo bang makulong ako? Gusto nyo ba? Letseng buhay to. Walang nagawa ang nanay ni Larry, kundi pahirin ang nag-uunahang luha na pumapatak sa kanyang mga pisngi. Mahal niya ang kanyang anak at ayaw niya itong makulong. Kaya napagdesisyonan niyang itago na lamang ang katotohanan. Matanda na siya at ang nais niya ay makapiling ang kanyang pinakamamahal na anak kahit wala itong kwenta sa paningin ng iba. Si Larry na lamang ang natitira niyang kayamanan at gagawin niya ang lahat, mapagtakpan lamang ang mga kasalanan nito. 2 araw ng lamay, naglakas loob na magpakita si Larry doon. Nagkataong mag-isa lang si Angel sa tabi ng kabaong ni Lalong. Ikaw ang pumatay kay Lalong. Mabubulok ka sa kulungan. Alam mo, hindi akong pumatay, Larry. At malinis ang konsensya ko. Ikaw ba? Hindi ka ba binabagabag ng iyong konsensya? Konsensya? Ulul, wala ako nun. Oras na mapatunayan kung may kinalaman ka sa nangyari sa kanya, makakatikim ka sa akin. Ano, babarangin mo rin ako? Sinasabi ko sa iyo, bago mo magawa yun, inuuod ka na sa ilalim ng lupa. Sa mga oras na yun,
Gustong-gusto ng saktan ni Angel si Larry, ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Dahil nangako siya sa kanyang sarili na hinding-hindi siya magpapadaig sa galit. Angel, anak, sana pagkatapos ng libing ng kaibigan mo, sumama ka na sa akin pauwi. Nay, kailangan mabigyan ng hustisya si Lalong. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang pumatay sa kanya. Ilang araw lang ang lumipas. Kalat na sa mga taga-baryo ang lumalalang sakit ng nanay ni Larry. Nagkaroon kasi ito ng mga pigsa sa buong katawan na nilalabasan ng dugo at nana, at halos araw-araw ay pumuputok at lumalaki ang mga sugat. At dahil nga sa may malasakit ang ilang mga kapitbahay sa matanda, ay pinatingnan nila ito sa isang albularyo. Doon ay napag-alaman nila na binarang nga ang nanay ni Larry. Kita nyo na? Pinagtatanggol nyo pa si Angel? Sinasabi ko sa inyo, siya mambabarang. Binarang niya si nanay para gumanti sa akin. Hindi kasi natalab sa akin ang barang niya, kaya si nanay ang pinuntirya niya. Madalas na kinaiinisan ng mga taga-baryo si Larry dahil nga sa pagiging lasenggo at basagulero nito. Ngunit doble-doble naman ang malasakit nila sa ina nitong mabuting tao. Hindi sana sila maniniwala sa binata, ngunit nang minsang naitanong nila sa matanda kung sino ang pinaghihinalaang ng barang sa kanya, ay sinabi nito na paulit-ulit niyang napapanaginipang humahalakhak si Angel sa gitna ng dilim, habang napapalibutan ng mga itim na kandila. Kaya ganun na lamang ang tumatak sa isip ng mga taga-baryo na mambabarang nga talaga ang dayong dalaga. At ang pagdating niya sa baryo ay planado para maghasik ng lagim. Salitan sa pagdalaw ang mga taga-baryo sa nanay ni Larry, habang ang anak naman nito ay patuloy sa pag-inom ng alak, walang pakialam sa nangyayari sa kanyang ina. Angel, nakarating naman siguro sa iyo ang usap-usapan ng mga taga-baryo. Alam mo, hindi naman ako naniniwala tungkol sa mga barang-barang na yan. Mas naniniwala ako sa medisina at doktor. Ang sa akin lamang ay mas makabubuting umalis ka na lamang muna dito sa baryo natin. Tutal, wala namang makapagbigay ng ebidensya na ikaw ang sumaksak kay Lalong. Kapakanan mo lamang ang iniisip ko. Kapitan, malinis ho ang konsensya ko. Saka nangako ako kay Lalong noon na hindi ko siya pababayaan. Kaya lamang, Angel, wala na si Lalong. Wala na nga po siya, pero hanggang sa ngayon ay malaya pa rin ang kriminal na sumaksak sa kanya. Hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya sa pagkamatay ng kaibigan ko, hindi po ako aalis dito. Wala akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Kaya lamang ay hindi ko hawak ang pasya ng mga taga-baryo. Baka kung ano ang gawin nila sa iyo. Kaya ko ho ang sarili ko, Kapitan. Maraming salamat po. Nung araw na yon, hindi na kumakain ang ina ni Larry. Lumalala na rin ang mga bukol at pigsa sa kanyang katawan. Nagtutubig na rin ang kanyang mga sugat at ang iba ay nilalabasan ng maliliit na puting uod. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lasing na binata, isang paghiyaw ang pinakawalan ng kanyang ina. Sigaw na nasasaktan, dumadaing dahil sa sobrang paghihirap. Ang ilang malapit na kapitbahay ay kaagad na nagtungo sa kanila para kumustahin ang kalagayan ng matanda na usap-usapan sa buong baryo. Saksi ang mga ito sa paglabas ng ilang mga itim na bubuyog mula sa bibig ng matanda. Nang muling magpakawala ito ng malakas na paghiyaw, ang namamaga nitong mga paa ay tila isang lobo na unti-unting nababawasan ng hangin. Gumapang ang nabuong hangin at naghugis bilog sa loob ng kanyang magkabilang paa patungo sa kanyang tiyan. At doon ay naging isa ang dalawang bilog. Kasing laki ito ng isang malaking bola. Dahan-dahang gumapang paitaas ng kanyang katawan hanggang sa lumabas yon sa kanyang bibig.
Biglang sumabog ang namuong mga dugo at laman na siyang nagmula sa bibig ng matanda at tumalsik mula sa kanyang katawan, kasabay ang pagliparan ng mga langaw na sumunod na lumabas mula sa bibig ng biktima. At doon na natapos ang kanyang paghihirap. Hindi makapaniwala ang mga nakasaksi. Lahat ay nangilabot at nabalot ng takot maliban sa hindi nagigising na si Larry. Ang lahat ay nagkagulo. Walang gustong lumapit sa nanay ni Larry dahil sa nakasusulasok na amoy noon. At nang magkatipon-tipon ang mga taga-baryo ng gabing yon, isang plano ang kanilang nabuo. Samantala, tahimik ang loob ng bahay sa pinakadulo ng baryo kung saan naroroon si Angel. Hindi siya makatulog dahil paulit-ulit lang na sumasagi sa kanyang isipan ang kaibigang si Lalong. Lalong, tulungan mo naman ako. Galit sa akin ang mga taga-baryo. Akala nila isa ako mambabarang at pinarang ko raw ang tiyahin mo. Ako rin ang pinagbibintangan nilang pumatay sa'yo. Nasa ganoong sitwasyon si Angel nang marinig ang ilang mga kaluskos at mga bulong-bulungan mula sa di kalayuan sa kanyang tinitirhan. Kaagad siyang sumilip sa siwang para alamin kung ano ang nangyayari. At doon ay tumambad sa kanyang paningin ang mga taga-baryong may daladalang sulo. Habang papalapit ang mga ito sa kanyang kinaroroonan, malinaw naman niyang naririnig ang sinasabi ng mga yun. Susunugin nila ang tinitirhan niya kasama ang dalaga. Dahil sa kanyang narinig, tinahip ng kaba ang dibdib ng dalaga. Mabilis niyang kinuha ang alkansyang nilagay niya sa ilalim ng katreng kawayan. Dinampot niya rin ang debateryang flashlight sa tabi ng lamesa. Yakap-yakap ang alkansyang yari sa kawayan ay mabilis siyang kumilos para buksan ang bintanang nasa likuran ng bahay. Maingat niyang iniangat ang sarili at mabilis na tumalon. Tinahak niya ang madilim na daan para makalayo sa mga taga-baryo na may masamang balak sa kanya. Sa di kalayuan, sumilip si Angel mula sa likod ng isang malaking punong kahoy. Nakita niyang nilalamon na ang bahay ni Lalong ng nagliliyab na apoy. Lalong, patawarin mo ako kung hindi ko naprotektahan ang bahay niyo. Pangako, gagawin kong lahat para may pagiganti ka. Isinusumpa ko yan. Ang perang nasa loob ng alkansya ang ginamit ni Angel para makauwi sa kanilang lugar sa Siquijor. Makalipas ang ilang buwan, hindi na gaanong naglalasing si Larry, ngunit ganoon pa rin ang ugali niya na kung umasta ay akala mo kung sino. May pinagkakakitaan na siya, ang pagsisibak ng kahoy, at ibinebenta niya ang mga yon sa bayan. Pasan-pasan niya ang 3 bungkos ng mga patpat nang bigla siyang napatid sa nakausling ugat ng puno. Natumba si Larry dahilan upang malaglag ang mga pinapasan niya at dumagan sa kanya. Anak ng teteng naman nakakapagod ng ganitong buhay. Wala sana ako sa ganitong sitwasyon kung buhay pa sana si nanay. Mapapatay ko talagang Angel na yun pag nakita ko Sana siya na lang ang pinatay ko at hindi si Lalong. Samantala, sa isang madilim na silid, dumagundong ang pag-amin na yon ni Larry. May mga kandilang nakasindi at nakatirik ng pabilog, paikot sa isang nilalang at parang hinipan yon ng malakas na hangin. Dahilan upang sabay na nangamatay ang mga apoy ng mga yon. Biglang bumulong hawit sa pagtawa ang matinis na tinig ng isang nilalang. Humalo ito sa hangin na humahalakhak na walang humpay, kasabay ang sunod-sunod na pagkidlat. Nang sumunod na araw, nagtaka si Larry nang hirap na siyang igalaw ang kanyang mga kamay at paa. Halos hindi na rin maibuka ang kanyang mga mata dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo.
Pilit siyang bumangon mula sa pagkakahiga, ngunit hindi niya yun magawa. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Tao po! Larry! Nandito ka ba? May nakausap akong mamimili ng mga panggatong mo, Larry. Gagamitin daw para sa kasalan. May maiha... Ay, teka. Ano nangyayari sa'yo? Bakit sumusuka ka ng putik? Ay, naku po, Diyos ko. Nataranta ang kapitan dahil sa kanyang nasaksihan. Nagmamadali siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay ng binata. Isang matabang babae ang sumaklolo kasama ang isa pang babae na ipinakilala nito sa kapitan bilang kanyang tiyahin. Mananambal daw ito o albularyo. Hindi man naniniwala ang kapitan sa mga ganoong bagay, ay ipinaubaya niya na lang dito si Larry dahil sa labis niyang pagkataranta. Ayon sa mananambal, hindi pangkaraniwan ang dumapong sakit sa binata. Sadya daw at gawa ng itim na mahika. Nag-usal ng mga orasyon ang mananambal para tulungan si Larry, ngunit hindi niya pa natatapos ang kanyang ginagawa, ay bigla na lamang may tumulong dugo mula sa kanyang ilong, hanggang sa sinambit nitong hindi niya kaya ang lakas ng kalaban. Mas makabubuti na dalhin na lamang daw si Larry sa isang mahusay na albularyo. Sa ospital ko siya dadalhin. At ganoon na nga ang ginawa ng kapitan, ngunit hindi maipaliwanag ng mga doktor ang nangyayari sa binata, kung bakit bigla na lang naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan at pautal-utal sa pagsasalita. Kaya napilitan si kapitan na iuwi na lamang ito sa kanila. Dalhin mo na lamang ako sa mananambal. Ay, hayaan mo. Hahanap ako ng sinasabi nilang mananambal. Dahil wala nang natitirang kamag-anak si Larry, ang kapitan na ang tumitingin sa kanya, at ang ilang mga kapitbahay na malapit noon sa kanyang nanay. Ay naku, Larry, baka binarang ka na rin ng kung sino. Marami ka kasing kaaway. Humingi ka kaya ng tawad sa mga nakaalitan mo para bawiin nila ang barang sayo. Matapos marinig ang mga suhestyon ng mga kapitbahay, napaisip ng malalim ang binata. Hindi, kahit kailan, hindi ako hihingi ng tawad kay Angel. Halos isang linggo rin bago natagpuan ni kapitan ang mahusay na umano na mananambal. Kaagad niya itong isinama sa bahay ng binata. Tama ang sinabi ng isang mananambal na tumingin sa iyo. Pinasakitan ka ng isang tao na may itim na salamangka. Ibig sabihin, binabarang ako? Tama, pero huwag ka mag-alala. Makukuha ko naman ang mga pakong ibinaon niya sa katawan mo. Pako? Kadalasan ay gumagamit ng mga insekto o mga mambabarang para maghatid ng kapahamakan sa kanyang biktima. Ngunit sa iyong sitwasyon ay mga pako ang itinanim niya sa loob ng iyong katawan, dahilan upang maparalisa ka. Ay siya nga pala, gaano mo ba pinaniniwalaan ang barang? Naniniwala akong may barang, pero hindi 100% at hindi ko akalain na tatablan ako ng... Ibig sabihin, naniniwala kang ang barang ay gawa-gawa lamang para maglikha ng mga walang basehang paratang para sa isang taong gusto mong mapahamak at pag-initan. Oo, dahil ganun naman talaga. Kaya mo ba hinusgahan ang pagkatao ni Angel? Ganoon ba, Larry? Ibang usapan na yan. Sa tagal ko na sa katayuang ito, marami na mga natulungan ko. Kung naniniwala ka sa Diyos, maniwala kang may mga nilalang din ng dilim. Diyos? Walang Diyos. Dahil kung meron man, di sana hindi ako nagkaganito. Lahat tayo ay mahal ng Diyos, binata. Kaya lamang ang iba sa atin ay hindi na siya naaalala.
Manalig ka sa kanya. Tiyak tutulungan kanya malampasan ang bawat pagsubok na daraan sa iyo. Walang imposible sa kanyang mga salita. Mananambal ka ba o pare? Ha? Hindi ko kailangan ng sermon mo. Bilang mananambal, mga salita ng Diyos ang gamit ko. Paano kita matutulungan kung wala ka namang pananampalataya sa Kanya? Hindi na kumibo pa ang binata. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng nakabukas na bintana. Kapag handa ka na, ipatawag mo na lamang ako. Huwag ka mag-alala. Nakipagkasundo na ako kay Kapitan na dito muna ako ng mga ilang araw para matulungan ka. Sa pag-iisa ni Larry sa kanyang silid, nanumbalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Masaya silang kumakain ng kanyang ina kahit na bagoong lamang ang ulam. Nabulabog lang ang masaya nilang kwentuhan nang dumating ang kanyang ama. Lasing na lasing yun, pasuray-suray habang bitbit ang bote ng fighter wine na siyang kilalang inumin sa kanilang baryo. Bigla nitong hinablot ang buhok ng kanyang ina at kinaladkad palabas ng bahay. Sinipa ng paulit-ulit dahil sa hindi nito nagustuhan ang kanilang ulam. Inawat ni Larry ang kanyang ama at sa kasamaang palad ay pinagbuhatan din siya nito ng kamay. Walang nagawa si Larry noon kundi ang umiyak habang yakap-yakap ang kanyang kaawa-awang ina. Ilang taon ang nakalipas nung binatilyo na si Larry. Naalimpungatan siya dahil sa sigawan ng mga tao, kaya dali-dali siyang nakiusyoso. Doon nakita niyang pinagtutulungan ang kanyang ama. 4 na taga-baryo ang bumubugbog doon. Imbis na siya ay maawa, ay parang natuwa pa siyang makita na paulit-ulit itong tinatadyakan at pinagpapasapasahan ng mga kalalakihan. Ang kanyang ina naman ay halos himatayin na sa pagmamakaawa na itigil na ang pananakit sa kanyang asawa, ngunit mabilis na nilapitan ito ni Larry. Kinuha niya ang kanyang ina at dinala sa loob ng bahay. Para sa kanya, mas mabuti na ganoon ang sinapit ng kanyang ama para matapos na ang paulit-ulit na pagmamaltrato nito sa kanila. Ilang buwan matapos ang insidenteng yon, nasaksak ang kanyang ama sanhi ng pagkamatay nito. At doon pa lang niya naranasan na mabuhay na walang kinatatakutan, hanggang sa siya na ang nagsisiga-sigaan sa kanilang baryo. Para sa kanya, tapos na ang mga araw na nabubuhay siya sa takot. Matapang na si Larry at kailanman ay hindi siya magpapatinag sa kahit na sino man. Biglang kumirot ng matindi ang sentido ng binata, kaya ang kanyang pagmumuni-muni ay nauwi sa paghiyaw at hikbi dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Aray! Tama na! Nanunuot ang sakit sa kaibuturan ng kanyang bungo. Parang kinakalikot ang kaloob-looban ng kanyang ulo na parabang pinupukpok ng husto ang kung anumang ibinabaon doon. Halos hindi na niya makaya ang sakit na nararamdaman nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng matandang mananambal. Panginoon, tulungan niyo po ako! Dahil sa pagpupumalahaw niyang yun, dali-dali siyang pinuntahan ng naturang mananambal. Hindi na nakapagsalita pa si Larry dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nagngingilid na rin ang kanyang mga luha habang siya ay nakapikit. Mabilis namang nag-usal ng dasal ang matanda. Pinatunog niya ang isang kampanilya. Hindi alam ni Larry kung bakit sa simpleng tunog na yon ay tila mabibiyak ang kanyang ulo sa pagpanting ng kanyang tainga. Hinawakan ng mananambal ang kanyang palapulsuhan habang nakapikit
ang mga mata noon. Naniniwala ka ba sa Diyos, Larry? Oo. Napangiti ang matanda. Muli siyang nag-usal ng orasyon. Idinikit niya sa binata ang isang gintong krus na kasing laki ng kanyang hintuturo. Kung sino ka mang nagpapasakit sa binatang ito, inuutusan kitang lubayan na siya sa ngalan ng Panginoong Diyos. Kaunting tiis na lamang, binata. Mapapaalis ko na ang mga ibinaon niya sa katawan mo. Tila nakikipagsabayan ang mananambal sa kabilang puwersa. Pawisan na ito habang bumubuka-buka ang kanyang bibig. Mariing idinikit niya ang maliit na gintong krus sa tuhod ni Larry at paulit-ulit na pinatunog ang kampanilya malapit sa parteng yun. Muling napahiyaw ng malakas ang binata. Matapos ang mga orasyon ng mananambal, pinahinto niya na ang pagpapatunog ng munting kampanilya. Inilapag niya ito sa papag. Ang kabilang kamay niyang may gintong krus ay naroroon pa rin sa tuhod ng binata. Palakas ng palakas ang paghiyaw ni Larry, kasabay noon ay ang paghugot ng matanda sa mga pakong nakabaon sa kanyang tuhod. Saksi naman ang kapitan sa mga nangyayari sa loob ng bahay na yun. Wala siyang nakikitang pako. Ang tanging nasisilayan niya ay ang galaw ng kamay ng mananambal. Ngunit naririnig niya ang tunog na nililikha ng bawat pakong inilalagay ng matanda sa sartin na plato. Bubunutin ko ang lahat ng pako. May nakalagay sa kanyang mga tuhod at siko, maging sa kanyang ulo, pati na rin sa kanyang lalamunan. Naigalaw na ni Larry ang mga paat kamay nang matapos na roon ang mananambal. Butil-butil na pawis rin ang namuo sa noo ng matanda. Kinapa nito ang lalamunan ni Larry at hinugot ang ilang mga pako. Kung sino ka mang kampo ng dilim, lubayan mo na ang binatang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Larry, tiisin mo lang ang sakit. Pipisilin ko lang saglit ang iyong ulo. Tapos na. Natapos rin sa wakas. Ano na ang nangyari kay Larry? Nakatulog lamang siya. Huwag ka mag-alala, Kapitan. Paggising niya, magiging maayos na ang kanyang pakiramdam. Samantala, hindi matanggap ng isang nilalang ang kanyang pagkatalo. Mananahimik na lang muna siya saglit, ngunit kailangan niyang pasakitang muli ang binata. Hindi niya agad papatayin si Larry dahil kailangan niyang iparanas dito ang kanyang parusa. Kailangang magdusa muna ito bago niya tapusin. Paghahandaan niyang mabuti ang kanyang susunod na mga hakbang upang magtagumpay siya sa huli. Kinabukasan, paggising ni Larry ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Nakakagalaw na siya ng maayos, tuwid na rin ang kanyang pananalita. Maraming salamat po sa inyo. Sa Diyos ka magpasalamat, binata. Ang paniniwala mo sa Kanya ay nakatulong upang malampasan mo ang pasakit na iyon. Isa lang akong instrumento. Siya ang tunay na dakila. Simula ng araw na yon, itinigil na ni Larry ang pagpapakalunod sa alak. Ipinangako niya sa kanyang sarili na babaguhin niya na ang takbo ng kanyang buhay. Ngayon niya lang napagtanto na naging abusado rin siya katulad ng kanyang ama at napag-isipan niya na bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang. Nay, pasensya na kayo kung ngayon na ako nakadalaw. Miss na miss ko na kayo. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang mga panahong naririto pa kayo sa mundong ibabaw. Talagang babawi ako sa inyo, Nay. Hindi ko man lang nasabi sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Patawarin niyo po sana ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Tay, pinapatawad na kita. Kung nasaan ka man ngayon, sana naman magpakabait ka na dyan. Naglakad-lakad si Larry sa sementeryo hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa puntod ng kanyang tiya at nilalong. Sana mapatawad niyo ako.
Lalo ka na, Lalong. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa'yo. Sinusumpa ko, sobrang pinagsisisihan ko mga naging kasalanan ko sa'yo. Patawad. Patawarin mo ko, pinsan. Matapos mailabas ni Larry ang lahat ng pagsisisi, pakiramdam niya ay nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Akmang lilisan na sana siya sa sementeryo nang biglang napako ang kanyang mga paa, kumunot ng husto ang kanyang noo at kumulo ang kanyang dugo nang makita ang pamilyar na muka. Ang lakas naman ng loob mong pumunta dito, Angel, matapos ang ginawa mo kay nanay. Wala akong kasalanan sa iyo, Larry. Anong wala? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Dahil sa barang mo, kaya nawalan ako ng ina, mambabarang ka. Pinatay mo ang nanay ko. Nagkakamali ka kung yan ang iniisip mo tungkol sa akin. Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi ako mambabarang? Anong hindi? Di ba binaunan mo rin ako ng mga pako? Kaya lang hindi ka nagtagumpay dahil malakas ang mananambal na gumamot sa akin. Akala ko ba hindi ka tinatablan ng barang? Natatakot ka bang mabarang ulit? Demonyo ka, Angel! Demonyo ka! Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Sinungaling ka. Sa ating dalawa, ikaw ang demonyo. Ikaw ang totoong mamamatay tao. Wala kang konsensya. Nang akma ng susuntukin ni Larry si Angel ay bigla siyang napaubo. Sa lakas ng puwersa noon ay sumuray-suray siya at bahagyang nanlabo ang kanyang mga mata. Kinuha naman ni Angel ang pagkakataong yun upang sunod-sunod na magpakawala ng sipa at tadyak. Sumadsad si Larry sa lupa na nanghihina. Gigil na gigil naman si Angel kung kaya't pumaibabaw siya sa nakahigang katawan ni Larry at paulit-ulit niya itong pinagsasampal sa muka. Nang masipat ang dugong tumulo sa ilong ng binata ay tila nahimasmasan na si Angel. Naihilamos niya ang kanyang mga palad sa kanyang muka at dahan-dahan siyang tumayo papalayo rito. Larry, hindi ko sinasadya. Umalis ka na. Alis na. Dumiretso si Larry sa barangay para kausapin ang kapitan. Anong nangyari sa iyo, Larry? Sino nakaaway mo? Akala ko ba hindi ka na makikipagbasag ulo? Di ba sabi mo magbabago ka na? Huwag niyo naman akong sermon ng kaagad. Huli na to, kapitan. Pangako yan. Hindi ko lang napigilang ilabas ang galit ko kay Angel eh. Nandito si Angel? Bumalik siya. Nakita ko siya sa sementeryo. Alam mo namang siyang bumarang kay nanay, kaya normal lang na magalit ako sa kanya. Wala kang pruweba, Larry. At hindi ako naniniwalang mambabarang si Angel. Napakabuti niyang tao. Kap, si nanay na mismo nagsabi na si Angel ang palagi niya napapanaginipan. Buhat na nagkaroon siya ng mga pigsa na kumalat sa buo niyang katawan. Ibig sabihin lang nun, siya nagpahirap sa nanay ko. Tsaka may galit siya sa akin, kaya... Hindi naman yun sapat na basehan para pagbintangan niyo yung tao. Alam ko naman na hindi kayo naniniwala sa barang kape. Kaya ganyan na lang ang pagtatanggol niyo kay Angel. Dayo lang siya dito sa baryong to, kapitan. Hindi mo kilala ang buo niyang pagkatao. Pero ako sigurado ako na isa siyang demonyo. Mambabarang siya. Itigil na natin ang diskusyong ito. Ang mabuti pa gamutin na natin yung mga galos mo. Lingid sa kaalaman ni Larry, sinundan siya ng dalaga sa barangay at nang makaalis na siya mula roon, kaagad na hinanap ng dalaga ang kapitan. Magandang araw po. Oh, Angel, napadalaw ka. Gusto ko lang itanong kung ayos lang ba si Larry? Sinabi niya sa akin ang nangyari sa pagitan ninyo. Pagpasensyahan mo na lamang siya kung ikaw ang pinagdududahan niya. Pasensya na po, kapitan. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili kong lumaban sa kanya. Kaya lang, nakukonsensya po ako. Malaki na yung pinagbago niya ngayon at nararamdaman kong magkakasundo rin kayong dalawa pagdating ng tamang panahon. Siya nga pala, ikaw, kumusta ka na? Nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa dumako ang kanilang usapan tungkol sa pinagdadaanan ni Larry. Alam mo namang hindi ako naniniwala sa barang, pero hindi ko rin maipaliwanag yung nangyari sa kanya. Nasabi po ba ng mananambal kung sino ang gumawa nun kay Larry? Hindi.
Sa huling pag-uusap namin, sinabi niyang kusang binawi na mambabarang ang binaon nitong pako sa ulo ni Larry. Hindi niya daw ito nakausap pero naramdaman niyang malakas ang kalaban. Kap, maaari mo bang ituro sa akin kung saan ko matatagpuan ang mananambal na sinasabi ninyo? Abay, oo naman. Ilang araw din ang lumipas bago napuntahan ni Angel ang itinurong lugar ng mananambal. Palihim na iginala ng dalaga ang kanyang mga mata sa loob ng pamamahay ng albularyo. Payak lamang ang pamumuhay nito. Kapansin-pansin ang malaking altar nitong mayroong malaking krus na kahoy sa pinakasentro. Maraming garapa ng langis ang nakapatong doon. May mga kandila at naroon din ang isang Biblia katabi ng libreto. Ano ang sadya mo, Iha? May paglilingkod ba ako? Magandang araw po. Ako po si Angel. Naparito po ako dahil kay Larry. May nangyari na naman ba sa kanya? Wala naman po. Gusto ko lang malaman kung nakilala niyo po ba ang bumarang sa kanya? Bigyan mo ko ng dahilan kung bakit kailangan kong sagutin ang tanong mo. Kasi... Ay, mawalang galang na pero kailangan niyo munang sumama sa akin. Pakiusap. Kapitan, bakit natataranta kayo? Hindi niyo man lang sinabing dadalaw pala kayo dito. E di sana nagsabay na po tayo. May kakaibang nangyayari kay Larry at sa palagay ko ay ang mananambal lamang ang makakatulong sa kanya. Eh, sandali lang at ihahanda ko ang mga gamit ko. Sakay ng tricycle, mabilis na pinaharurot ni Kapitan ang kanilang sinasakyan para mapadali ang pagtungo nila sa bahay ni Larry. Pagdating kina Larry, nadatnan nilang hingal na hingal ang binata. Iba ang anyo nito. Namumugto ang kanyang mga mata at malaki ang kanyang tiyan na maihahalin tulad sa 9 na buwan ng buntis. Mahabaging langit! Kailan pa ito? 3 araw na po. Sa ganitong mga oras lumalaki itong tiyan ko. Kusa naman siyang bumabalik sa dati makalipas ang ilang oras kapag ganitong malaki siya. Hirap po akong huminga. Pinaglalaruan ka na naman. Bakit nandito yung animal na yan? Mambabarang ang kasama ninyo. Siya may kagagawan nito. Huminahon ka, binata. Matakot ka sa Diyos. Hindi makatarungan ang pagbintangan mo ang iyong kapwa na wala namang ginagawang masama. Siyang nambarang sa nanay ko at natitiyak kong siya nagpapahirap sa akin. Kung siyang mambabarang, tiyak na mararamdaman ko yun. Bakit? Diyos ba kayo? Sa iyo na nga nanggaling na hindi ako Diyos. Gamit ang aking kakayahan, nararamdaman ko na isang mabuting tao si Angel at wala siyang kinalaman sa nangyayari sa iyo. Kung ganoon, bakit ako nagkakaganito? Aray ko, Ang ganitong uri ng barang ay bibihira lamang. Sadyang malaki ang galit niya sa iyo. Sa palagay ko'y ginawa ang ritual ng barang sa laot, na kapag mataas ang tubig ay kusang lalaki ang tiyan mo. At manunumbalik ito sa dati kapag bumaba na ang tubig sa dagat. Ibig sabihin, malapit sa dagat ang nagpapasakit sa akin? Hindi malabong mangyari. Hayaan mo't gagawin ko ang lahat na makakaya ko, Larry. Basta't pakatatandaan mong malaki ang maitutulong ng iyong pananalig sa Diyos para magapi ang kalaban. Susubukan ko siyang kausapin. Ipinatong ng mananambal ang kanyang kampanilya at ang kanyang gintong krus sa maliit na mesa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tiyan ni Larry na parabang may hinahanap siya sa pamamagitan ng kanyang pagkapa. Huminto ang kanyang mga kamay sa pusod ng binata. Idiniin niya doon ang gintong krus at nag-usal ng dasal para gawin ang ritual ng pakikipag-usap sa mambabarang. Babae ka ba o lalaki? Magpakilala ka. Biglang naging babae ang boses ni Larry at humalakhak yun. Sino kang pakialamero ka? Magpakilala kang mambabarang ka. Ikaw ang sino? Anong kasalanan ng binatang ito sa'yo? Marami siyang kasalanan. Nararapat lamang yan sa kanya. Bakit mo ito ginagawa? Naghihiganti ako. Inuutusan kita. Bawiin mo na ang barang sa kanya. Sa tingin mo ba gagawin ko ang barang kung basta-basta ko na lamang yan babawiin?
Nasa matino pa akong pag-iisip, matandang pakialamero. Sadyang ang wala ka na sa tamang pag-iisip dahil nilamong ka na ng kasamaan. Huwag kang umastang banal, tanda. Makasalanan ka rin. Hindi ka perpekto. Kaya huwag mo kong inuutusan dahil hindi ako mapapasunod ng mahinang nilalang na katulad mo. Tama ka. Makasalanan nga ako. Lahat ay nagkakasala pero maraming paraan para bumawi sa mga kasalanan. Laging may paraan para itama ang mga kamalian at wala kang karapatang kumitil ng buhay. Ganoon ba? Tanong lang, naitama mo na ba ang pagkakamali mo nang iwanan mo ang iyong nag-iisang anak sa Sikihor? Ha? Bakit alam mo yan? Sa narinig ng mananambal, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tanging siya lang ang nakakaalam ng kanyang sikreto. Paanong nalaman ito ng kanyang kalaban? Ganoon na ba siya kahina? Ganoon na ba kalakas ang kapangyarihan ng mambabarang na kayang malaman ang kanyang nakaraan? Bahagya niyang nailayo ang gintong krus kay Larry at pinagpawisan ng husto. Kaagad namang nanumbalik bigla ang boses ni Larry nang ito ay magsalita. Nakausap niyo po bang mambabarang? Ha? Ay, oo, Larry. At mukhang malaki ang kasalanan mo sa kanya, kaya kanya pinaghihigantihan. Isang tao lang naman ang nagawan ko ng pinakamalaking kasalanan, pero imposibleng siyang may kagagawan nito. Dahil matagal nang patay si Lalong. Sabihin mo, Larry, ikaw ba nambugbog at sumaksak sa kanya? Ikaw ba? Oo, ako nga, Angel. Pero pinagsisihan ko na ng hustong ginawa ko sa pinsan ko. Walang hiya ka. Isa kang mamamatay tao. Ako pang itinuro mong pumatay kay Lalong. Nadamay pa pati ang bahay nila dahil sa kasinungalingan mo. Wala kang puso. Hindi ko naman intensyon na patayin si Lalong. Ikaw naman talagang sadya ko nun eh. Nawala ako sa katinuan kasi sobra kanyang pinagtatanggol kaya sumiklab ang galit ko. At yun, nagdilim na nga ang paningin ko. Pero alam ng Diyos kung gaano ko pinagsisihan ang lahat ng yun. Nangyari na ang nangyari. Hindi na natin maibabalik ang lahat. Ang kailangan lang natin gawin ngayon ay ang pagpapatawad sa sarili at ang paghingi ng tawad sa mga taong nagawan natin ng kasalanan. Kagabi, napanaginipan ko si Lalong. Mukhang masaya naman siya sa kinaroroonan niya ngayon. Ang sabi niya sa akin, alagaan ko daw ang sarili ko. Patawarin ko na daw si Larry para sa kanya. Marahil yun ang kanyang paraan para maiparating niyang pinapatawad niya na ang kanyang pinsan. At dapat mo na rin patawarin ang pumatay sa kanya, Angel. Huwag mo nang ikulong sa galit ang iyong isipan. Karma na siguro to nangyayari sa akin. Kung ito ang paraan para pagbayaran ko ang aking mga kasalanan, tatanggapin ko. Hindi. Kailangan kong ipagpatuloy ang aking nasimulan. Kailangan ko malaman kung ang kalaban ba natin ngayon ay may koneksyon sa aking nakaraan. Dalawa na magiging rason ko sa pagtulong sa iyo, Larry. Ang matulungan kang gumaling at ang pag-ungkat ng katotohanan. Kaya sana, tibayan mo ang iyong loob. Muling idinikit ng mananambal ang gintong krus sa pusod ni Larry. Nag-usal siya ng mga orasyon upang tawagin ang mambabarang. Biglang nanlisik ang mga mata ng binata at bumuka ang kanyang bibig. Nagsasalita, ngunit ibang boses ang lumalabas mula doon. Hoy, tanda! Huwag mo akong malitin! Kaya kong patayin ang tinutulungan mo gamit ang pambabarang ko! Ha? Amara? Ikaw ba yan? Hindi mo pa rin pala ako nakakalimutan, tanda. At hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinitigil ang panggagamot mo. Wala kang kwenta. Nasaan ang anak ko? Tumahimik ka. Wala kang karapatan sa kanya. Binabalaan kita, Amara. Hindi ako natatakot sa iyo. Mas idiniin pa ng mananambal ang gintong krus sa pusod ng binata. Mabilis din niyang pinatunog ang kampanilya ng paulit-ulit. Napasigaw naman ang mambabarang dahil sa kanyang naramdaman. Inuutusan kita, lubayan mo na ang binatang ito.
Itigil mo na ang pagpapatunog ng kampanilya! Itigil mo! Ititigil ko lamang ito kung babawiin mo na ang barang. Akala ko ba sa panig ka ng liwanag? Bakit mo tinutulungan ang makasalanang ito? Ang dapat sa kanya ay kinamumuhian dahil sa kanyang kasamaan. Kailangan maranasan niya ang sakit ng ginawa niya kay Angel. Nay, kayo po ang mambabarang? Hindi kanya naririnig, Angel. Kailangan mong ipatong ang iyong kamay sa aking balikat para makausap mo siya. At agad naman yung sinunod ng dalaga. Nay, anong ginagawa niyo? Angel, anak, bakit ka nariyan? Nay, akala ko ba matagal niyo nang itinigil yung masamang gawain na yan? Ginagawa ko lamang ito para may paghiganti kita sa kanya. Alam ko ang lahat ng pinagdaanan mo, anak. Ito lang ang paraan ko para maprotektahan kita. Nay, hindi po ito tama. Nakikiusap ako, itigil niyo na yan. Walang makakapagdikta sa kung anong kailangan kong gawin, anak. Huwag ka na makialam. Pakiusap, bumalik ka na dito. Umuwi ka na. Tila mayroong bultahe ng kuryente ang pumitik sa kamay ni Angel, kaya napaigtad siya, dahilan upang mailayo niya ang kanyang mga kamay mula sa pagkakapatong sa balikat ng mananambal. Hanggang nasipat na lang nila na nakikipaglaban na ang mananambal sa puwersa ni Amara. Maraming pawis ang naglalandas sa noo at muka ng matandang lalaki. Patuloy siyang umuusal ng mga orasyon na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Muli niyang pinatunog ang kampanilya, ngunit parang may malakas na hangin ang humampas dito kaya tumilapon yun. Kapansin-pansin ang tila panginginig ng mananambal. Hinawakan niya ang noo ni Larry at mariing idinikit ang gintong krus doon. Napasigaw ang binata, ngunit tila mayroong sariling lakas ang mga kamay ni Larry na humablot sa kamay ng matanda, kaya nabitawan nito ang krus, dahilan upang malaglag. Talagang ayaw magpatalo ni Amara. Bakit niyo po kilala ang nanay ko? Totoo ba na ikaw ang anak niya? Opo. Noong panahong nalaman kong may ganoon pala siyang abilidad, parang hindi ko matanggap na may ganoong kakayahan ng nanay ko. Kaya pinapili ko siya. Ako o ang mga kagamitan niya. Hindi siya makapagdesisyon kaya naglayas ako. Bago ko siya iniwan, sinabi kong kapag nakapili na siya, puntahan niya lang ako dito sa Bukidnon. Bakit mo naisip na gawin yon? Dahil ayoko makulong sa ganoong sistema at paniniwala. Hanggang sa napadpad ako sa lugar na ito, nakilala ko si Lalong at sinabi kong hindi masasamang tao ang mga taga-Sikihor. Alam mo bang manggagamot ang tatay mo? Kilala niyo po siya? Oo naman. Kilalang kilala ko ang iyong ama. Biglang naubo si Larry at nagulat ang lahat nang bumuga siya ng parang putik na likido. Ang kaninang nakaupong binata ay patagilid na pinahiga ng mananambal. Maputlang maputla na ang kanyang muka at hindi na nakakapagsalita. Halos habol na rin nito ang kanyang hininga. Magpakatatag ka, Larry. Muli na namang pinatunog ng mananambal ang kanyang kampanilya malapit sa tenga ng binata. Pagapang sa kanyang mga balikat, pababa sa kanyang kamay, patungo sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay ibinalik niya doon sa may pusod ng binata. Sa nanghihinang paggalaw, dinala ni Larry ang kanyang hintuturo sa sentro ng kanyang noo, sunod sa magkabilang balikat at sa kanyang dibdib. Panginoon ko, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Iligtas niyo po ako mula sa kapahamakan at taus-puso po akong nagsisisi sa lahat na nagawa kong kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ibinuka ng binata ang kanyang mga mata na kanina'y nakapikit. Tumingala siya at tila mayroong hinahanap. Angel, patawarin mo sana ako kung ilang ulit kitang sinaktan at pinahamak. Inaamin kong kinain ako ng inggit at galit. Saka
Mapatawad mo sana ako sa pagdidiin ko sa iyo sa mga bagay na walang katotohanan. Pinapatawad na kita, Larry. Salamat, Angel. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at muli bumulwak mula sa kanyang bibig ang malaputik na likido na mayroong masangsang na amoy. Hinawakan ni Angel si Larry habang ang isang kamay niya ay ipinatong sa balikat ng mananambal. Biglang nanlisik ang mga mata ng nanghihinang si Larry at biglang lumabas ang tinig ni Amara. Hindi, huwag mo siyang patawarin, anak. Kinasusuklaman ko ang lalaking ito. Marami na siyang ginawang masama sa iyo. Nakalimutan mo na bang siya ang pumatay sa kaibigan mong si Lolong? Tama na po, Nay. Ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kaya? Hindi ka ba nakukonsensya? Pinapasakitan mo ang walang kalaban-laban niyang katawan. Anak, makinig ka. Ginagawa ko ito para sa iyo. Hindi dapat patawarin ang mga taong katulad niya. Amara, sana naman, piliin mo ang anak mo sa pagkakataong ito. Minsan mo na siyang ipinagpalit sa mahikang itim. Sana ngayon ay ipaglaban mo siya. Huwag kang makialam. May pakialam ako dahil ako ang kanyang ama. Kung gusto mo magkamabutihan kayo ng anak mo, itigil mo na yan. Hindi na nakapagsalita pa ang mambabarang, hanggang sa nakita na lang nila ang paglabas ng itim na usok mula sa bibig ni Larry. Doon na lumapit ang kapitan. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Inalalayan niyang makaupo si Larry na nahihirapan pa rin sa paghinga. Ano po ang sabi niyo? Totoo po ba yon? Kayo ang aking ama? Pasensya ka na, anak, kung iniwan ka ni tatay noon. Natakot kasi akong baka hindi kita maprotektahan laban sa iyong ina. Nag-aaral pa lamang akong manggamot noon nang malaman ko ang lihim ng nanay mo. Hindi ko matanggap na may tinatangan siyang ganoong karunungan, kaya umalis ako at naiwan ka sa kanya. Bakit hindi niyo po ako binalikan? Hindi na ako nagkaroon ng lakas ng loob. Dinaig na ako ng takot na baka kamuhian mo ako. Patawarin mo sana si tatay, anak. Kahit kailan hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Masaya akong makasama kayong muli, tay. Salamat, anak. Maraming salamat. Pasensya na ha. Ayaw ko sanang makaabala sa tagpo ninyong mag-ama. Kaso lamang ay baka kung mapano pa itong si Larry. Kawawa naman. Sa tingin ko, nagkukumahog na maghanap si Amara sa pinaglagyan niya ng sumpa dun sa may laot para bawiin ang barang kay Larry. Hindi ko na nararamdaman ang malakas niyang enerhiya. Gagaling ka na, Larry. Patawarin mo sana ako. Ako nga talaga nagpapasakit sa inyo. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ulit kami magtatagpo ng tatay ko. Dahil sa mga nangyari, pinili muna nilang doon na magpalipas ng gabi. Makalipas ang 24 oras, bumalik na sa dati ang tiyan ni Larry at nanumbalik na rin ang kanyang lakas. Maraming salamat po talaga sa pagpapagaling niyo sa akin. Walang anuman. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Magpapaiwan ka na ba sa tatay mo, Angel? Opo, kailangan kong bumawi sa mga panahon na hindi ko po siya nakasama, Kapitan. Matuling lumipas ang mga buwan hanggang sa naging taon. Kahit magkaiba ang lungsod na tinitirhan ni Larry at Angel sa bukid noon, ay naglalaan pa rin sila ng oras para bisitahin ang isa't isa. Isang araw, nang minsang namili sa bayan si Angel at sinamahan siya ni Larry, nang papauwi na sila ay nakasalubong nila si Amara. Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Saan po kayo pupunta? Anak, isusuko ko ng lahat ng mga kagamitan ko sa tatay mo. Maaari mo ba akong samahan sa kanya? Mula sa bayan, dinala ni Angel si Amara sa baryo kung saan naninirahan silang mag-ama. Kasama rin nila noon si Larry na nababakas pa rin ng takot sa nanay ng bago niyang kaibigan. Nadatnan nila roon ang tatay niya na nananalangin sa harap ng altar. Anong masamang hangin na nagdala sa iyo rito, Amara?
Naparito ako para isuko ang lahat ng ito sa iyo. Magbabagong buhay na ako para sa aking anak. Inilabas ni Amara ang ilang malalaking garapon mula sa kanyang bag na naglalaman ng mga insekto, alupihan at mga naglalakihang langaw. Kinuha niya rin mula roon ang mga itim na kandilang may iba't ibang hugis, kasama ang ilang mga pako na kinakalawang na. Para sa ganap mong pagbabago, hinihikayat kitang isuko mo na ang lahat sa Diyos, Amara. Lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon upang makamtan ang tunay na kapayapaan at kapanatagan sa puso't isip ng mga taong bumabalik sa kanyang kalooban. Maaari mo ba akong turuan at samahan? Taos-puso mo siyang tanggapin sa buhay mo at doon mo mararamdaman ang pagmamahal niya sa iyo. Larry, sana'y mapatawad mo ako sa mga naging kasalanan ko sa iyo at sa nanay mo. Sana'y... Aling Amara, masakit po ang lahat na nangyari. Lahat po tayo'y nasaktan. Pero gusto ko na pong kalimutan ng lahat para makapagsimula ulit. Pinapatawad ko na po kayo alang-alang sa pagkakaibigan namin ni Angel. Pero sana po'y patawarin niyo rin po ako. Hindi niyo naman po magagawa yun kung hindi dahil sa akin. At sana, ipinagdadasal ko po na sana'y napatawad na rin ako ng pinsang kong si Lalong. Sandali lamang. Kaibigan mo lang ba talaga ang aking anak? Umayos ka. Kapag sinaktan mo ulit siya sa kahit na anong paraan, kahit nakalubog na sa dagat ang aking mga kagamitan, ay hindi ako magdadalawang isip na sumuong, maparusahan ka lamang. Ay naku, pambihira naman talaga. Gilitan na kaya kita. Yun, napakaganda na naman po ng ating kwento. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwentong Enteng. Pasensya na po ulit. Sobrang busy lang po talaga ngayon. Pero sa susunod, promise na, may shoutout po ulit tayo. Again, mag-iingat po kayong lahat at maraming salamat mula sa kwentong Enteng.